Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin sa isang balita po sa UNTV mga katambay. Naglabas po ng pahayag ang ating mahal na Vice President Sara Duterte about po mga katambay, hindi po sa kanyang seguridad na lang doon po sa kanyang pamilya. Sa seguridad po ng kanyang pamilya, nagpahayag po at umapila ang ating Vice President. Painggan po natin mga katambay ang kanyang pahayag at komentuhan po natin mga katambay. Lalay na yung detalye nitong apila ni VP Sara para sa seguridad ng kanyang pamilya. Agad sa inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong umaga ay nananawagan siya para sa seguridad ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, walang dapat ipag-alala ang publiko in terms sa kanyang personal, pero dapat ipag-alala nila itong kaligtasan ng kanyang ina, kanyang asawa at ang kanyang anak. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na maging mapamatiyag at bantayan ang seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan at panganib. Ginawa ni VP Sara ang apela sa inilabas niyang pahayag ngayong umaga bilang tugon sa mga panawagan para sa kanyang seguridad. Magugunit ang nanawagan ng kanyang supporters pati na sina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at Robin Padilla sa mga dating pulis at sundalo pati na sa mga dating rebelde na magkaisa at mag-volunteer para tiyakin ang security ni VP Sara. Nag-ugat ito sa pagbawi ng National Police sa 75 police personnel na nakatalaga sa kanyang security detail at paglabas ng video footage kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sila ay nasa loob ng Ninoy Aquino International Airport nang bumiyahe sila sa abroad kamakailan. Sa pahayag ni VP Sara, nagpasalamat siya kina Senator De La Rosa, Senator Go at Padilla pati na sa lahat ng kanyang supporters sa pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanyang kaligtasan. Pero tiniyak niya na walang dapat ipag-alala ang publiko at hindi nila kailangang magambagan para sa kanyang seguridad. Ang hiling lamang niya ay matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, asawa at 4 na anak. Kahapon, pinakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Francisco Marbil kaugnay sa pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, si David... Yan po mga katambay, nagsalita na po at nagpasalamat ang ating butihing Vice President dito po sa mga ating mga senador na sila Senator Bongo, Senator Bato at Senator Robin Padilla. Tama po yun mga katambay. Na dapat po talagang pati tayong mga Pilipino ay bantayan po natin ang seguridad, lalong-lalo na ang Vice President at ang pamilya po ng ating Vice President. Sa panahon po ngayon, sinasabi nga ni Kamanong, mahirap na po ang sa panahon natin ngayon dahil lalo po ngayon sa Pilipinas, sa ating bansa, nakikita po natin kung paano po umpisa pa lang, 2 taon pa lang ang pamumulitika talagang puspusan na pong ginagawa di umano ng talagang gusto at ayaw nang mawala sa kapangyarihan mga katambay. Katulad po nito, isang general na dapat ito ay nagpuprotekta po sa ating mga Pilipino at lalong-lalo na sa halal ng bayan na pangalawa sa pinakamataas nga na halal ng bayan katulad ng Vice President Sara Duterte mga katambay. Kaya lang nagagamit po ang general, ang sinasabing si General Marbil na na sana hindi nasisira ang konstitusyon po ng PNP. Pero sa kabila nito, marami pong problema po ngayon ang dadanasin po at kahihiyan ng itong samahan o itong organisasyon ng PNP sa ganito pong kapalpakan na ginawa ng isang general mga katambay, pinakamataas PNP chief, tapos ilalagay mo yung 100,000 na men and uniform ng PNP dahil lang sa ganitong mga desisyon at nagpapagamit ka di umano sa mga politiko mga katambay. Nakakaya
Ang tanong lang ni Kamanong at ng ating mga kababayan at ang ating mga subscribers, wala bang gagawin man lang ditong aksyon ang presidente ng Pilipinas sa mga ganitong issue, seguridad? Kasama po kasi rito ang seguridad ng lalo ang presidente. Dahil tatanggalan mo ng seguridad ang babawasan mo seguridad ng Vice President. Kasama ka rito, mga katambay. Bakit po kaya walang aksyon? Walang bibig ang ating Pangulo rito. At lalong-lalo na, ang mga agresibo po at ang sinasabing mga kapita-pitagan nating mga congressman sa Kamara at sa Senado, wala po bang gagawin dito, mga katambay? Na investigasyon man lang dito sa general na labag ito. Lumalabag po ito sa konstitusyon, sa batas, sa rules ng mismong ahensya na pinagtatrabahuhan niya ang PNP at ang NAPOLCOM, mga katambay. Dahil ito po ay isang matibay at isang batas na umiiral na po, hindi lang sa panahon natin, sa mga nakaraang administrasyon, na hindi pwedeng pakialaman ang seguridad, ang magbabantay po sa halal ng bayan, lalo na sa number 1, Pangulo, number 2, Vice Presidente, at mga senador, congressman, at lahat ng sangay ng gobyerno, hindi po ba? Mga gobernador hanggang mayor, ay may seguridad. Natawa nga si Kamanong doon sa isang komento ng ating subscribers. Yung mga politiko nga, hindi maglilingkod, mga katambay. Pupunta lang na sabungan. May seguridad pa. Meron pa kasamang pulis na security. Natawa si Kamanong doon, mga katambay. Hindi tinanggalan ni General Marbil na security. Pupunta lang daw di umano sabungan ang mga politiko. May seguridad pa. Biruin mo yon. Samantalang itong ating Vice President, lahat halos kinalaban, lalo ang masasamang loob. Magmula sa Davao, yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng hindi maganda, terorista, di po ba, mga NPA, mga binabangga, mga drug lord, mga kriminal. Tapos sasabihin mo, walang banta sa buhay ng isang Vice President na napakaraming nabangga na masasamang ehemplo ng lipunan. Di po ba? Kaya lang, siyempre, bilang ina at bilang babae, talagang nahandun yung pagmamahal ng isang Vice President sa kanyang pamilya. Kailangan po siyempre ng seguridad ng kanyang pamilya. Kaya kailangan po magbantay, magmasid tayong mga Pilipino dito po sa nangyayari pong politika sa ating bansa, mga tabay. Nakakalungkot na tikom ang bibig ng Pangulo ng Pilipinas sa ganito. Walang aksyon. Pati po ba ang NAPOLCOM, ang ahensya ng PNP, walang gagawing aksyon sa ganitong klaseng general na lumalabag sa rules, sa batas. Natanggalan mo bawasan mo ng seguridad ang isang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Mga katambay, wala po ba? Gumising naman po tayo. Mga kapita-pitagang congressman, sa Kamara, sa Senado, wala po ba investigasyon dito? Bakit po ginawa ng isang general na hindi naaayon sa batas? Sarili niyang diskarte ang ginawa niya. Desisyon niya ba? O may nagbulong? At para maimbestigahan kung sino ang utak nito, di po ba? Gumising naman po tayo. Napaka-agresibo po natin, mga mambabatas. Di po ba? Dito sa mga mayor, kay Kibuloy, sa mga Duterte, puro investigasyon. Di po ba? Bakit ito? Vice President na po ang nanganganib ang buhay, di umano, pati ang pamilya. Mismong mga magpuprotekta sa kanila. Ang nagiging banta di umano sa buhay ng pamilya ng Vice President. Biruin mo, pati yung seguridad at bahay na sinisecured ng Vice President ng kanyang pamilya, ang tinitiran. Pilit inaalam ng PNP, ng kapulisan natin. Di po ba? Nakakalungkot lang po yun. Na hindi man lang, wala man lang pasabi sa opisina ng Vice President yung mga gagawin nilang aksyon. Di po ba? At yun nga sinasabi nga po ng ating mga kababayan, wala sa mandato ng general na tanggalan mo o bawasan mo ng seguridad ang Vice President. Kahit na Pangulo ng Pilipinas, hindi niya pwedeng gawin yan. Dahil yan po isang
batas na, isang rules na yan, na hindi nila pwede pakialaman. Di po ba? Pero ano ang ginagawa natin ngayon? Ang ating mga kapit-kapitagang mga mambabatas. Di po ba? Sana po ito tugunan. Dahil ito po general. At ito po pati po sana ito bigyan na aksyon. At bigyan po ng pataw na nararapat na pataw na parusa dito po sa general na ito. Nang hindi na po pamarisan, mga katambay. Huwag na pong pamarisan ang mga susunod na PNP chief ng ating bansa. Di po ba? Dapat po dito, magre-retiro po ito mga ilang panahon lang. Na siya ay maikinabang sa ginawa ng dating Pangulong Presidente natin na si PRRD, si Pangulong Duterte, di po ba? Na tinaasan po ang mga sweldo nila. Pati po ang mga pension nito. Allowance. Sana po maging problema rin po nitong general na ito. Dahil mismo yung anak ang dapat makakuha ng seguridad na yung ama ang nagbigay at nagplano at ginawa dahil may political will, tinaasan ang mga sweldo nila, allowances at retirement. Tapos pagdating dito sa anak, babawasan mo ng proteksyon, samantala pinurotektahan kayo. Binangon ng dignidad ng PNP sa napakasamang ehemplo nito sa tingin ng mga taong bayan, mga Pilipino, sa PNP ng mga panahon na karang administrasyon. Tanging si dating Pangulong Duterte lang ang nag-angat sa inyo, sa inyong credibility, sa inyong konstitusyon na lumulubog na sa kumunoy, sa kahihiyan at sa kapalpakan di umano at sa mga involvement sa krimen, sa droga. Di po ba noong mga panahon na yon? Tanging si dating Pangulong Duterte lang ang nag-angat sa inyo. Tapos ganito ang mangyayari sa isang general na sinasabing appointee raw di umano ng taga Leyte, ng speaker, at naglingkod daw doon di umano. Kaya nagagamit. Kaya ngayon nagkakaroon ng political harassment ang isang vice president na hindi naman dapat mangyari at hindi mandato ng isang general na katulad ni General Marbil. Gising-gising po tayo, mga mag-iimbestigar yan. Ito po ang napakagandang imbestigahan. Dahil ito po ay napakataas na posisyon sa ating bansa. Pangalawa sa pinakamataas. Para hindi na po ito sundan sa mga susunod na magiging vice president ng ating bansa na walang general na ganito. Ano po, nagbubulag-bulagan po ba tayo? Nagtataingang kawali po ba tayo? Pipi pa po tayo, pipi. Dito po sa nangyayari sa ating vice president at sa ginawa ng isang general na appointed o appointee ng Pangulo ng Pilipinas. Bulag tayo, wala tayong naririnig. O nasaan dyan yung magagaling na di umano mga makabayang black? Tahimik. Nasaan dyan yung sinasabing senadora, si Risa Hontiveros, di umano, tahimik sa mga ganitong issue. Di po ba? At yung mga maiingay pa, di po ba? Yung mga kapita-pitagan natin, mga congressman, nagigil. Dito sa mga Duterte, mag-imbestiga. Di ba? Bakit dito? Wala silang nakikitang pagkakamali ng isang general? Mga katamay, nagtatanong lang po si Katambay Manong. Tanging si Senador Bato lang ang nagsasalita. At Senador Go? At Senador Padilla? Yan sila lang po ba? At sana rin po, tutukan din po sana ito ni Senador Bato de la Rosa ng investigasyon dito sa general. Maggawa rin po sana ng committee. Mag-hearing po, mag-imbestiga. Hiling lang po ni Kamanong. Komento lang ni Kamanong. Imbestigahan din po sana ninyo po, Mr. Senator Bato de la Rosa. Kayo po, magtulong-tulong po kayo ni na Robin Padilla, Senator Robin, Senator Bongo. Bumuo po kayo ng committee na mag-hearing po rito. Dito po sa kagalang-galang daw di umano na general o PNP chief ng Pilipinas. Si General Marbil, mga katambay. Gising-gising po. Panawagan po ni Kamanong, imbestigahan po ito, mga katambay. Dahil nangangani po ang buhay at pamilya ng isang pangalawa sa pinakamataas nating lingkod bayan, Vice President. Nagtataingang kawali po tayo. Walang investigasyon. Nakakahiya po tayo niyan, mga katambay, lalo sa buong mundo na nalalaman po nila ang nangyayari sa ating bansa. Tahimik po tayo, walang investigasyon. Ganon, pati sa media, walang aksyon na sinasabing dapat parusahan o bigyan na aksyon.
Sabi nga po ng mga Pilipino, tanggalan niya ng retirement Hindi dapat makatanggap ang klaseng ganyang general na retirement. Di po ba? Dahil magre-retiro yan. Di ba? Bigyan daw di umano ng problema yan. Pag yan ay magre-retiro na sa ginawa niya kahihiyan at paglabag sa konstitusyon ng mandato ng PNP at NAPOLCOM. Mga katambay, bigyan po sana na aksyon yan. Hindi puro Duterte lang ang inaaksyonan. Ito po ay napaka-importante dahil hindi lang si Vice President ang magiging Vice President ng Pilipinas. Marami pang susunod sa henerasyon natin, di po ba? Gising-gising naman po tayo dyan, mga mambabatas. Di po ba? Imbestigahan po natin ito. I-push nyo po. Lalo-lalo po sa inyo, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at sumama na rin po kayo, Senator Padilla. Di po ba? Kaya po mga katambay, panalangin po natin at bantayan, magdoble ingat po ang pamilya Sara Duterte, ang ating Vice President, at dalangin po natin at ni Kamanong ang pag-iingat at ang maging mapayapa po ang pamilya Duterte, mga katambay, at malagpasan nila ang patong-patong na ginagawa pong pamumulitika, harassment sa kanila. Sana po'y malagpasan po nila sa awat tulong ng Panginoon, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nag-iiwan at nagpapasalamat po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po mga kabayan, lalo po sa isang nag-comment na natawa si Kamanong na yung mga politiko pupunta lang ng sabungan, may seguridad pa nakasama, mga katambay, may security pa. Samantalang sa pinakamataas na posisyon, pangalawa, tinatanggalan ng seguridad, binabawasan pa, mga tambay. Nakakalungkot. Muli po, maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.